na iakyat natin sa Senado. Ito yung pagdating ng 80 years old ng isang senior citizens, makakatanggap ng 25,000. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Kapapasok lang na balita, ang Senior Citizen Committee sa pamumuno ni Representative Ordañez ay nag-meeting at kanilang tinalakay ang tungkol sa Centenarian Act. Atin pong pakinggan ang naging talakayan para sa dagdag kaalaman. Emma, walang pondo. Sa tingin ko, yung mga centenarian, hindi dapat na pinaghihintay. Dapat tayong maghintay sa kanila kung kailan sila magbe-birthday at 6 a.m. in the morning, dapat andun tayo. Meron po bang posibilidad na makakuha tayo ng pondo sa ibang department nyo para mawala sa waitlisted yung mga centenarian at yung ibang hindi natin priorities ang gawin nating ilagay sa waitlisted priorities? Mr. Chair, can I be heard? Actually, ako na pang sasagot. Yan po yung ating pinakiusap nitong ating budget hearing na sa Committee on Appropriations na kung maaari na isama na nila yung mga waitlisted na centenarians. Kasama na rin yung additional na 500 pesos na increase ng social pension. At ang sabi naman ng committee ay gagawa nila ng paraan para mabigyan ng pondo itong mga centenarians natin. Thank you. Pinakiusap po natin. Okay. At inano ko na rin sa committee hearing na kung maaari ay pondohan kasi yung papondohan lang nila yung 500 pesos. Pinakiusap natin yung waitlisted ng centenarian saka yung programa nila na breastfeeding. Sinama na natin dun sa pinakiusap natin sa Committee on Appropriations. Mga senior citizens ay nasa nasa DSWD. Hindi pa po nakukompleto yung transition. Yan yung pong binanggit ko ng privilege speech ko noong August 31. 2 taon na silang nakaupo. Wala pang nangyayari sa transition. Kaya natutuwa po ako yung aking privilege speech. Umuusad yung transition. Kaya lang po gumalaw ang NCHC sa DSWD. Yun po yung report ni Director kanina na report na nag-uumpisa na sila nung transition. So hindi pa natin tinawag yung pansin, hindi talaga gagalaw. Mr. Chair, gusto ko lang po hingin po ng opinion si Ma'am Biloria, si Director Biloria, na hinggil dito po na kung aamyendahan po natin yung batas regarding po sa Centenarian Law. Kasi may kasabihan nga po tayo, aanhin pa ang damo kung patay na ho ang kabayo. So talagang madami tayong mga senior citizen na hindi na umaabot ng 100 taon. So sa atin ho sana maganda maamyendahan po ho natin ho ito kung ano rin ho ang opinion po ng atin hong mahal na director. Kung let's say halimbawa pag edad ho ng 70 years old, makakakuha na, makakaklaim na ng let's say 20,000, pag edad ng 80 years old, another 20,000, pag edad ng 90 years old, another 20,000. And then pagdating ho ng 100 years old, doon na ho ibibigay yung kakulangan na 40,000. Dahil alam po ninyo, pagka ang isang 100 years old na senior citizen, bibigyan mo ng 100,000. Alam naman ho natin na pagka 100 years old, ang dami na hong bawal. Bawal na kumain ng masarap, bawal na mag-travel dahil most probably naka-wheelchair or bedridden na po.
At yung 100,000, pag-aawayan na lang ho yan ng kanilang mga mahal sa buhay na kanilang mga anak. So, Mr. Chair, sa atin pong mahal na direktor, nais ko pong malaman po na kung ano po ang kanyang opinion hinggil po kung tayo po ay gagawa ng amendments regarding po sa Centenarian Law. At kung kakayanin po ng kanila pong departamento ng mga siwa para po sa pagbibigay po ng ayuda para po sa ating po mga senior citizen. Ilan po, Mr. Chair? Director? Mr. Chair, yes, Mr. Chair, if with your permission, ano po, una sa lahat, siguro in my personal opinion po ito, no, bilang well, not necessarily representing the views of the department, ano po. Kung ito po ay i-offer natin sa mga senior citizen na who will be at a lower age, no, to receive subsidies at a lower age, yung nomenclature na lang po siguro ang una dapat nating i-consider. Maaaring magkaroon tayo siguro ng separate na batas, no, not necessarily na calling it a centenarian subsidy, no po, para po mabigyan lang talaga natin ng highlight, no, or mabigyan talaga natin ng kakaibang benepisyo yung mga Filipino citizens po na talagang umaabot naman ng 100 years old na ganyan, kasi it's a milestone, no po, kino-consider natin na milestone ito nung centenarian mismo, at natin bilang mga Pilipino ng buong bansang Pilipinas na may mga citizens tayo na umaabot ng 100 years. Now, if it is the intention of the House to come up with similar programs for Filipinos who have not yet reached the age of 100 years, it is my personal opinion to have a separate law that will not necessarily amend the existing law on the centenarians, kasi yun nga po, on nomenclature purposes lang naman po. And then siguro po kakailanganin din po natin ng mapaigting, no, yung basihang datos, I mean yung database natin. Makakatulong po dito yung PhilSys registration. Kung maisakatuparan na po yung nationwide registration ng PhilSys, magkakaroon po tayo ng mas grounded, no, mas scientific na basihan na magsasabi na ang isang older person ay talagang umabot na po sa ganitong edad. At pangatlo po siguro, yung funds availability, sana po magkaroon po talaga ng available, no, na pondo para ma-implement yung batas na magbibigay ng subsidies doon sa mga Pilipino na hindi pa naman talaga aabot ng 100 years. And lastly, as to the question on kakayanin po ba ng DSWD, kung maaalala po ninyo, medyo manipis lang po yung staff complement, no, sa ngayon na currently na meron ang DSWD, at ito pa naman po ay ita-transition natin doon sa NCSC. So yun po siguro yung mga factors that we will have to consider if we would want to provide additional benefits, no, for Filipinos who have not yet reached the age of 100 years, no, but have already reached a certain milestone age na rin po. Yun lang po yung aking humble opinion on that particular question, Mr. Chair. Thank you po. Naiyakyat natin sa Senado. Ito yung pagdating ng 80 years old ng isang senior citizens, makakatanggap ng 25,000. And every 5 years thereafter,
80, 85, 90, 95 years old, tatanggap ng 25,000. Pagdating ng 100 years old, nandun pa rin yung 100,000. At meron pa tayong bonus. Pag 101 years old, 1 million. Naiakyat natin sa Senado. Ang problema sa Senado, naging busy sa Parmali. Hindi na first reading. Kaya binalik na naman natin, ipinail ko na naman ngayon. Nakagawa na tayo na, kaya lang August 2021 nasa Senado, hindi na pag-usapan. Kakalungkot. 60 years old, 25,000 pala ako. 25. Dapat meron na ako 25,000. Napag-usapan din na sa deliberation, 70 years old. Ang problema kasi yung pondo. Kaya ginawang 80. So yun yung naiakit na natin, hindi lang natapos sa kasabay ito ng social pension. Kung magbibigay ho tayo ng 10,000 para po sa 70 years old, then 20,000 for 80 years old, then another 20,000 for 90 years old, and 50,000 for 100 years old. Gagasta lang po tayo taon-taon ng mga around 7 billion pesos. Ayon po sa akin pong pagsasaliksik sa gastusin po ng atin pong mga senior citizen. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay, pag nagkaroon po tayo ng committee hearing para mapag-uusapan. Dahil lahat po, marami pong nag-file sa Centenarian Act. Kaya lang, itong ating meeting ngayon, organizational to. Kaya next meeting siguro yan ang ating priority, universal sa Centenarian. Problema ng mga senior citizen. Una, palagi rin-reklamo nila, minsan yung pension nila, delay. Na-delete, yan palagi rin-reklamo nila. So, marami pa tayo nakakalimutan ng mga problema Nasabi ko dapat medyo ma-addressa naman ng ating DSWD. So, kasi marami tayo mga magulang na minsan napapabayaan ng kanilang mga anak dahil sa kahirapan. So, yun ang minsan din natin napapansin na kung paano natin tulungan. Kasi hindi lang naman halos lahat naman ito sa buong talaga itong problema natin So, ano bang pwedeng itulong natin dito sa mga ito? Nakagawa na rin po tayo nag-file na rin tayo yan, yung elderly abuse sa yung mga lolo't lola na inaabuso, pinagmamulapitan ng mismong pamilya. Isa rin po yun sa na-file ko kayo na bill at pag-uusapan din po natin yun. Opo, bukod doon, siyempre minsan alam niyo naman pagdating sa mga ganito, papabayaan na, minsan di na naalagaan, di napapakain sa tamang oras. So, ano bang pwede natin gawin na para naman sila maalagaan bago man lamang dumating ang sabi ng pinakang huling hininga nila, makaranas man lang ng tamang pag-aaruga. Ano bang pwede nating gawin na programa para dito sa mga... Actually po, last 18th Congress, naiyak-yakap na rin natin sa Senado yung Geriatric Act na kung saan papatayo po tayo ng mga hospital para sa mga senior citizens. Yung pong mga napapabayaan, doon po natin dadalhin. Ito po yung sa pagbata po kasi pediatric Pag sa atin, geriatric. Hindi rin po natapos sa Senado. Naiyak-yak din natin. Ang dami po nating naiyak sa Senado na hindi po nila na-actionan. Kaya ini-refile ko po ulit kayo. At marami pong nag-file din ng House Bill. Yun ang mga home for the aged sa bawat lugar, bawat bayan. Yun po dapat bawat sana bayan o kaya probinsya magkaroon tayo ng home for the elderly sa pangasiwa po ng DSWD. Para doon naman natin ilagay yung mga ating mga kapatid na nangangailangan na rin pagkalinga.
Opo. Salamat po, Mr. Chair. Pero yun po kasi DSWD, sooner or later, kaya po kinreate yung National Commission of Senior Citizens. Lahat po ng function ng DSWD na-transfer po sa National Commission. Kaya mawawala na po ang senior citizen sa DSWD. Yun na pong komisyon po ang mangangalaga sa atin. Chair, tingin ko talagang malaki ang tulong sa atin ni Representative Subiri dahil alam naman natin na anak niya Senate President. So dapat talaga bigyan ng pansin yan at talagang best effort dapat tayo dahil lahat tayo magiging senior citizen. Kaya talagang kinakailangan tutukan ho natin, Mr. Chair. Magiging senior din naman kayo. Kung Subiri, ang question niya, bakit daw Okay. mga bata nandito? Di bale, Okay, narinig lang sana kayo. Matutuwa yun. Kasi Okay, mga mayors kayo lahat Alam niyo yung problema ng bawat bayan. Oo, alam na alam. Ako nga, nung mayor ako ng Gapan, yung lahat ng centenarian na inaabot ng 2-3 years, hindi pa nakiklaim yung 100,000 nila. Binibigyan ko na, malaki abono ko dyan. Kaya lang ngayong andito tayo, from executive to legislative, lahat tayong magagawa dyan eh. Kundi andito talaga, sa Congress talaga. Magtulong-tulong na lang siguro tayo. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!